Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,690 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. Hindi po ito imposible sa tulong po ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you all at lagi po tayong mag-iingat sa mga panahon ngayon, lalong-lalo na iba't iba po ang mga weather po natin. Okay? Sige, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan po sa Maynila. No? Alam niyo naman po naman talaga ang tunay na sigaw ng mga Manilenyo. No? Ibalik si Yorme Isko Moreno pagka-mayor sa 2025. Yan po ang katotohanan dyan. Ha? Sa bawat sulok po ng Maynila, Santa Mesa man, Quiapo man, Tondo man, saan pa ba? Dyan sa Sampaloc man, okay? Diyan sa ano pa ba sa mga lugar ng Maynila, no? Lahat po ng distrito, Malate, yan, okay, Vito Cruz, okay, yung mga ganyang Pandakan, yung mga ganyang mga lugar sa Maynila, ang tunay na sigaw ay ibalik si Yorme sa pagkamayor sa 2025 at ituloy lahat ng mga proyekto at higitan pa, no? Dahil nga naman nakita natin na miss na ng mga Maynila ang mga proyekto ng Isko Moreno. Yan po ang tatak. Yan po ang brand ng Isko Moreno, bilis kilos. At saka parang out of this world ba yung mga yung mga proyekto, pero kapaki-pakinabang naman sa mga mamamayan. No, magkomento po kayo diyan. Ano po ang napakinabangan nyo sa proyekto ng Yorme Isko Moreno nung naninilbihan pa siya bilang pagkamayor? Ako po, natatandaan ko talaga, nalinis niya po yung Quezon City, yung Manila City Hall complex or compound niyan, yung Liwasang Bonifacio. Ngayon, bumabalik na naman, no? Yung mga hardin diyan sa nakapaligid sa City Hall, diyan sa Tondo, no? Talagang at maganda diyan, umiikot po siya sa Maynila, no? Napakahalaga po sa atin na mapaganda ang Maynila dahil nga naman po ito ay kabisera ng bansang Pilipinas. Okay? Talaga namang ay, nako, nakakaano talaga, grabe naman si Doktora Hani Lacuna kasi, bati ko siya na walang batayan, ginagawa nila pag-atake, kay dating Manila Francisco Isko Moreno Domagoso, talaga naman, nandun na tayo na siya ang unang mayor na babae. Pero, ano naman ang nangyari, di ba? O kung Congressman Joel Chua ang pangunahing tagapagtanggol ng mayora ng Maynila, ang kanyang distrito mismo ay napakadumi, ang taktika ng mga tropang ito ay para mahikayat ang taong Maynila na bumilib kay Doktora ay ang manira at pagkalat na si Yorme Isko ay walang palabra de honor at kayo ay nadidismaya sa kanyang balak na labanan si mayora sa darating no Manila Showdown sa mayoralty race sa 2025 at sinasabi nyo nagtaksil si Yorme Isko Moreno sa inyo. Saan po ba siya nagtaksil? Mas maganda na magtaksil sa inyo kaysa magtaksil sa taong Manileño, no? Na magtaksil dahil wala naman po kayong ginawa halos wala po kayong ginawa. Yun po ang katotohanan doon, ha? Itong mga to, pa-emote pa, nagdismayado kay Yorme Isko Moreno. Pero ang totoo, desperado na kayo, kinakabahan kayo kasi yung kumpiyansa nyo na makaulit, si Doktora ay hindi na mangyayari. Imbes na manise, sana sinabi nyo kay Isko, let's go, let's rumble. Nako po, yari kayo kay Isko Moreno talaga. Yung mga korap dyan sa City Hall, mapapaganda niya ang trapiko ulit, yung mga binabaha, na mabilis, mabilis din naman na umusad ang baha, yan po, kaso ginagawa ng mga ito na mga tropang Lacuna ay talagang mag-blackmail at kinukonsensya si
si Yorme Isko Moreno na kung kaya ay magpapamilya noon, dapat wag nang magmayor si Yorme Isko at hayaan na lamang si doktora na mag-second term. Naku po, bakit naman po ganun ang nangyayari? Hindi naman po tama yun. Dahil nga naman, no? Naman walang halos ginawa ang doktora mayora ng Maynila. At ang hashtag niyo pa ay pampayak, love, family, and yours. Naku po, aanuhin mo naman yan kung wala naman kayong ginagawa sa Maynila. No? Joel Chua, Congressman Joel Chua. O, dapat love of Manileño continues to bloom. Sabi nga, no? Sa hashtag lang nyo, kita na ang interest ng tropa ng Doktora Mayora Lacuna ay self-preservation at hindi ang progreso ng mamamayang Manileño. Di ba? Halos wala po kayong ginawa. Bakit po gano'n, di ba? Hindi po natin maano yan. Dapat po hindi payagan ng mga taong Manileño ang mga ganitong patakaran, no, ng Doktora Mayora Lacuna at Joel Chua, no? Baka nga si Joel Chua gusto pang mag-vice mayor yan later on, pero titiyakin natin na matatalo yan at hindi magtatagumpay ang Congressman Joel Chua na yan, no? Sa hashtag lang pa lang, no? Talagang nakikita na natin ang self-preservation. Pambihira naman. Abay, huling-huli at obvious na agad ang inyong mga interes at ang interes na yan ay personal at taluwas, no, sa overall interest ng buong Maynila. At panay ang inyong propaganda na kesyo. Marami kayong kabig na ayaw kay Yorme Isko Moreno. Ito ba yun? Ha? Baka yan ay walang katotohanan, no? Ang dapat na sabihin natin ay ang mga butante, ang mga Manileño, hindi ang dati na nilulumot na kongresista, konsihal at kapanalig na dekada na nakaupo pero ang umasenso lamang ay ang kanilang sariling pamilya. O Joel Chua, di ba? Yan, isa ka siguro sa mga ganyan. Ewan ko po. Pero, ay nako, bakit po nyo tinitira si Vice President? Bakit nyo tinitira si Yorme Isko Moreno? Bakit? Sino po ba nag-uutos sa inyo? At sa halip na itutok ni Doktora at katropa ang mga problema sa Maynila, ano ang laging binibroadcast sa publiko na halata na sila ay in panic, kabadong-kabado na sila sa nalalapit na pagkatalo sa 2025 election. Malapit na po ang tagumpay at malapit na po na maging malinis muli ang Maynila. Ito ay interes po, hindi lang po ng mga taga Maynila, kundi interes ng buong Pilipinas dahil ito ay kabisera ng Pilipinas, no? Dapat nga po malinis na malinis to. Tandaan po natin na nandyan po ang Mendiola, nandyan po ang Malacanang. Ito ang pahayag ng mga nakakapanlumot at walang siglang pagmamahal sa Manileño at ang refleksyon ay pang sariling interes. Bakit po ganon? Ang interes ay personal at gustong mapanatili sa posisyon. Kung pamilya talaga ang turing, bakit hindi ka na lang mag-give way sa iyong kapatid? Na ang iyong kapatid naman ay nakita mo personal na talagang nagsikap at talagang binuhos ang sarili upang mapatino at mapaganda ang Maynila. No? Ay, grabe. Tapos sinasabi niya pa na dapat mag-isip, si Yorme Isko Moreno dahil siya ay ate. Dapat ibig sabihin nito, Mayora Hani Lacuna, ay salamat sa pagmamahal mo sa Maynila. Brother Isko, at nais mo pa rin maglingkod sa Maynila, kahanga-hanga ka, at kung gayon, samahan mo ko at tayo magpaligsahan sa isip at puso ng Manileño sa 2025. Ipakita natin ang ating mga programa at advokasya. Pero hindi po ganon dahil alam po ni Dr. Hani Lacuna na matatalo siya at pupulutin siya sa kangkungan. Ganyan dapat. Kaso pawawa effect ang emosyonal masyado si Mayora, talagang ini-emosyon niya, blackmail niya si Yorme Isko Moreno at talagang dinadambol at hindi parehas ang pagpayag at magpaligtasan sa husay at galing sa paglilingkod ng masang Manileño. Ay nako, yung palaging pag-uungkad na walang isang salita, bakit? Sino po bang walang isang salita? 'Di ba? Nako, bakit nasaan po ba kayo ng mga nakaraang panahon? No? Patunay na ngayon ay nangangatal na ang tropa ni Mayora kasi pag si Yorme Isko ang nasa mga meeting, walang dudang, walang dalang ayuda, walang dalang entertainment,
walang pasobre, pero ang dagsa ng mga tao, ang sigaw ng mga residente, Isko! 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 Yorme! Yorme! Ibalik! Yorme! Miss ka na namin! More! 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 On Moreno! Yorme! Yorme! Sobrang miss ka na namin! Yorme! Oh, yan po ang tunay na sigaw ng mga taga-Maynila. No, tamang sinabi ni Yorme ng pagkakaibigan ay natatapos kung ang nakataya na ay kapakanan ng taong bayan dahil wala po kayong ginawa. No? Mayor Hani Lacuna dyan sa Maynila. At paano nga naman niya tatanggihan ang hiling ng mamamayang Manilienyo na siya ay magbalik bilang alkalde nila. Hindi po matatanggihan Yorme Isko Moreno ang sigaw ng mga kababayan niya na sa Maynila dahil nga naman po ay nakikita niya sa kanyang dalawang mata, sarili niyang dalawang mata, ang kalugmukan ng Maynila, ang kababuyan, ang kadugyutan ng lungsod ng Maynila na ang kabisera ng Pilipinas. No, pwede po siyang tumakbo bilang senador ng Pilipinas dahil nga naman sikat na sikat rin siya sa buong bansa. Kaya nga lang, hindi po ganun ang skill set niya at natalo na rin po siya sa 2 beses sa nasyonal, senador senador at presidente ng Pilipinas. Tumakbo po siya sa presidente ng Pilipinas ay nakita niya po na kaya niyang doblehin sa buong Pilipinas ang kanyang ginawa dyan sa Maynila. Kaya nga naman ngayon may pagkakataon na siya na bumalik at babalik na yan. No? The call of duty, no? of duty cannot be ignored, no? Na ibalik si Yorme Isko, ibalik ang kantinuan ng pamamahala diyan sa Manila City Hall, ibalik ang kalinisan, ibalik ang kaliwanagan, ibalik ang sigla ng Maynila, no? Ay naku po. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman upang maging masigla ang ating pag-broadcast, no? Almost daily. Maraming salamat po sa inyo guys. God bless you all.